Kakapasok lang, VP Sara Duterte, DepEd, dilantad na, resibo just in, karma, ang gara. At syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang videong ito. Pasok! Naglingkod bilang DepEd Secretary. Ayan, si Sir Badong Aratales, credits po sa inyo. Ayan, syempre, bisita rin kayo sa channel ni Sir Badong Aratales. Ayan, bigyan natin ng reaksyon ito. No? Hindi po kasama dito sa kontrata ng pagre-resign niya na pag hindi na po siya DepEd Secretary ay alam niyo yun, yung isisisi po sa kanya lahat ng mga problema ng DepEd before pa siya maging DepEd Secretary at after na siya ay DepEd Secretary. Alam niyo, sinasanay niyo yung tao no? Kung walang kakayahan yung gobyernong ito, ipapalit ninyo kay VP Sara walang kakayahan. Wag na mag-resign ka na. Ilang araw ka pa lang o ilang buwan ka pa lang no? Hindi ko maintindihan kung bakit po kinakailangan ninyo na hindi nyo naman kaya. Yan yung gusto nilang gawin Naitsurahan nyo po. Yan yung gusto nilang gawin nang nakaharap si VP Sara pero hindi po nila nagawa na nakaharap sa Vice President budget hearing. Hindi po nila nagawa na bastusin si VP Sara na nakaharap si VP Sara. Ngayon hindi po nakaharap si VP Sara. Yan. Nung hindi siya nakaharap, inaatake na nila ng ganyan. Aba, totoo yan. Merong mga tao na, kunwari, pag kaharap mo, is pagkababait. Pero pag nakatalikod ka na, kung ano-ano yung masasamang sinasabi. Yun yung mga taong plastic. Yun yung wala sa mga Duterte. 'Di ba? Yun ang hindi nila ugali. Yung tao na pa-plastikin nila. 'Di ba? Kaya yun ang nakakabilib sa isang tao. Yung hindi marunong mamlastic. No? Lahat ngayon ng issues. Simple lang naman. Kung hindi mo kaya ang gara, kasama ka rin Wata-wata ka lang. Di mo Aba, pwede nasama si Anggara dito Pero yung una, nung bago pa lang siyang mag-aano sa DepEd, di ba? No? Okay naman yung mga sinasabi. Bakit nagkaganito ngayon? Anyari? Si VP Sara ba walang problemang inabutan sa DepEd? Matagal na po yan, DepEd, na may problema, kakulangan. Lahat ng sinasabi niyong kakulangan, problema na yan noong araw pa. Hindi po kay VP Sara nagsimula yan. Huwag niyo pong palabasin na yan po ay problemang nagsimula lang sa Vice President ng Pilipinas ngayon. No? So parang ganito. Parang syempre, ako bago akong DepEd. Ganito, nakopo ako. Daming problema, hindi pa nalutas-lutas to. Alam nyo, ito po yan Yeah. Hindi naman po porket na pinalitan nyo is yung dating naglilingkod dyan, yung pinagpalitan nyo, is kaya niyang resolbahin agad kung ano yung mga problema na nangyari dyan. Siyempre, hindi naman ganun kadali sa loob ng 2 taon. Diba? Yung iba nga, 'di ba, inaabot ng 6 years. Sa panunungkulan, tapos may papalit sa kanya. Syempre, hindi ka agad matatapos 'yun. Hindi mo agad masosolve kung ano yung problemang naiwan ng mga nakakaraan. Lalo na yung pinalitan ni VP Sara doon. 'Di ba? Yung pinalitan niya at yung pinalitan niya, yung pinalitan noon, yung pinalitan noon, na pinalitan noon. Diba? Hindi ka agad mareresolve yun. Lalo na is panandalian lang siya ng judgean. Hindi siya ganun kabilis. Diba? Parang mayor. Diba? Nanalo siyang mayor. Sa tingin nyo ba kung ano yung problemang nadala ng mga dating mga mayor na dumaan is mariresolve niya agad? Siyempre, hindi naman ganun kabilis yun. Kaya hindi po natin pwedeng ibintang yung ganun.
na alam nyo naman talaga kung ano talaga. Diba? Walang kakayahan pala si Angara. Huwag nyo nang paupuin yan. No? Tanggalin nyo na yan. Mag-resign ka na, Angara. Hindi mo ba kaya? Lahat ba na magiging problema, future ng DepEd? Isisisi nyo lahat kay VP At saka sinasabi dyan sa DepEd na yan, is napakarami talagang problema. Kaya nga nilagay si VP Sara dyan. Alam nyo? Dahil kapag sumablay siya dyan, aba, ipipinish siya. Parang gano'n. Meron na kaming pambato sa'yo. Diba? Kaya nga dyan siya nilagay para maraming issue mapupunta sa kanya dyan. Para? Hindi po namin naringgan. Iba talaga yung mga Duterte. Ang Duterte po, sa totoo lang, ang mga Duterte, nagtatrabaho lang. Gusto nila yung trabaho, tinanggap nila yung trabaho, magtatrabaho sila. Hindi yes, po totoo yan. Ako nakikita ko nga kay VP Sara dati, no? Lagi niyang ginagampanan ng pagiging vice president niya. Ang gusto niya talaga trabaho lang. Hindi siya maarteng tao. 'Di ba? Ang gusto niya doon sa defense, 'di ba, yung pinagbigyan kay Gibo. 'Di ba? Na dapat 'yun ang gusto ni VP Sara. Kaso hindi niya na inano Hindi niya na hinabol 'yun. So, binigay sa kanya DepEd pero kahit kailan hindi natin siya napakinggan ng pagrereklamo. O ginalang niya, gawin ko yung trabaho ko dito kahit wala ako ganong alam. Inamin niya pa yon, hindi siya nagmamarunong. Inamin niya na wala siyang alam. Doon pa lang is napakaganda na yon, yung umaamin ka sa mangyayari. 'Di ba? easy. Kung sa simula pa lang, panaisisi mo na, Angara. Hugas kamay ka na agad. So parang sinisisi niya ngayon si VP Sara. Kapal ng mukha mo! Kapal ng mukha mo! Isa-isay natin yung mga, kasalanan to ng Kongreso. No? Magpakatotoo na tayo. Ako, tototohanin ko na kayo lahat na sumasawsaw ngayon na laban sa VP Sara. Hindi naman nag-resign si VP Sara na Vice President, di ba? Mag-real talkan po tayo. Sa budget hearing ng Vice President, nagawa nyo bang bastusin si VP Sara? Bakit pag nakaharap si VP Sara, wala kayong magawa? Pag nakatalikod, lahat na ng mga kala mo, pinakademonyo yung VP Sara. Kasabot nila yung media. Laging may mukha ni VP Sara. Halimbawa po ito. Naroon po ba sa budget hearing si VP Sara? Wala. Bakit tinatabi niyo yung mukha? Minamalisyahan nila. No? Isa-isahin natin to. Halimbawa tong Representative Jill Bungalon na napakabata pa. Napakabata mo pa. Itsura lang Hindi ko alam kung talagang bata ka. DepEd lost 1.6 billion due to anomalous computer bidding under Sara's watch. Yan, di ba? Akala mo talaga nakaharap si VP Sara nung binabanatan nila yung budget na yan. Laro po ba si VP Sara? Nung kinakalkal nyo tong budget na to? Wala. Wala po, hindi po nakaharap, di ba? Hindi po nakaharap si VP Sara. Kayang-kaya nyo siyang sitahin, iugnay yung pangalan niya. Simple lang naman Mga congressman kayo May nakita kayong may anomalya. Sampahan nyo na reklamo. Sawan-sawa na kami sa kawalan nyo na aksyon. Grabe, no? Dati, no? Sa presidente sila tumututok, mga ganon, no? Yun ang nagiging issues. Ngayon, vice president nakatutok. Meron palang may anomalya Meron palang gumawa ng kalokohan na taga-DepEd Bitayan nyo pong sampahan ng... Ibig po ba sabihin, pag may anomalya pong ginawa, yung isang general, sasampahan nyo na reklamo yung presidente ng Pilipinas? Pag meron po bang ginawa yung isang cabinet official, sasampahan nyo ng kaso yung presidente? Hindi naman Kung nakita nyo may ginawang kalokohan yung DepEd official at totoo kayo, naniniwala kayo, sampahan nyo na reklamo. Panay kayo satsat Tama na po yung kasasatsat. Gusto nyo lang iugnay kay VP Sara? Si Angara na Kung gusto nyo sisihin yung DepEd secretary, sisihin nyo si Angara. Katarantaduhan yung mga pinagagawa nyo. May bidding daw. Basahin natin. If you can compute, the savings would have been 1.6 billion based on the 24% variance. Kung ano man yung ibig sabihin nun. May conspiracy na nangyari sa procurement na ito.
sampahan nyo ng reklamo. Mm. Lahat na nag-conspire dyan sa bidding na yan. No? Ano bang bidding? Nagkaroon ng first bidding at re-bidding, pero the same bidders, ang participants, ang mga sangkot na conspiracy, ay yung nakaupo sa back. O lahat ng back na yun, sampahan nyo ng reklamo. Oo. Kilala nyo pala eh. Nakaupo ba sa back si DepEd Secretary Sara Duterte noon? Hindi. Pwede ba siya makialam sa back? Hindi. Hindi naman pala pwedeng makialam yung DepEd Secretary. May nakita kayong problema ng back. Alam ko po yan, hindi po pwedeng nakaupo sa back ang DepEd Secretary. So parang ang nangyayari, yun yung may mga problema, yung may mga problema na yun yung ibibintang kay VP Sara ngayon. Siya dapat ang managot doon, parang gano'n. Tignan yung ginagawa nila. Nakita nila may problema yung back. Ha? Anong dapat nyong gawin? Nakita nyo ngayon. Wala kayong gagawin, pasasamain nyo lang si DepEd Secretary, then DepEd Secretary. O, Anggara, kilos na. Heads will roll. Heads must roll. Heads. Yun, ano nyo na. Tanggalin nyo yung mga yan. Matagal ng problema nila yan. Tanggalin nyo. Yan, tama naman yun eh. Kung may nakikita talaga kayo may mga ganyang problema, dapat tinatanggal nyo na yan. Hindi nyo na dapat pinagtatagal yan dyan. Diba? Anong koneksyon ni BP Sara dyan? May DepEd Secretary. May nakita kayong anomalya ng back. Ang back po, hindi po pwedeng pakailaman niya ng DepEd Secretary. Kayo naman naglolokohan, niloloko nyo ng mga tao. May problema daw yung back. Yung back po, ibig sabihin ng back, ano po yan, yung bids and committee, bids and awards committee. Ang trabaho po niyan, sila po yung nagpapabidding at sila po yung nag-award. Halimbawa, papabidding nila. Itong pangyari na to, ano ba yung sinasabi nito? Computer ba? Kung ano, yung computer bidding. May anomalya daw. Hindi po kasama yung DepEd dyan. Kasi pag kasama yung DepEd Secretary sa back, may anomalya na talaga dyan. Pero mo, ikaw ang head. Ikaw yung paperma. Tapos kasama ka sa bidding. Hindi po siya kasama dyan. Oh, napapahiya kayo ngayon. Hindi yan si Sir Badong, ha? Yaring-yari talaga kayo. Po kasama ang DepEd Secretary dyan. Kung may anomalya kayo nakita at hindi nakita ni Anggara, bakit Anggara sinasabi mo? Anggara na po ang DepEd Secretary. Kung ngayon nyo yan nakita, si Anggara na po. Dapat siya na yung kumilos dyan, hindi na si VP Sara. Kasi siya na yung pumalit eh. Bakit yung problema ngayon na nakikita, bakit kay VP Sara ibinubuntong? Talagang binibigyan talaga siya ng koneksyon sa mga nangyayari. No? Basta pag may masamang nangyayari, gagawan ka namin, iko-connecta ka namin dito. Diba? Umaksyon na si Anggara. Hindi po pwedeng dati-dati. Hindi na po uubra yan. Papalagan na kayo ng mga tao. Yung ginagawa ni Marcos. Kasi si Marcos, magkakalahati na po siya sa panunungkulan. No? Hindi po pwede na lagi yung binabalik sa dati. Ayan, 500 na tayo. Hindi, kanina pa yata. Nakalimutan ko na naghihintay tayo. Hindi po ba? Sampahan nyo. Anong bang pangalan nito? Congressman Jill Bongalon, House Assistant Majority Leader. Sampahan mo na reklamo yung back. Para hindi po kayo na mumulitika lang. Panay politika lang yan. Oo. Matagal na kaming gusto namin may mareklamo. Sampahan nyo na reklamo. Kasi nangyayari dito, parang sino-solo flight lang nila lahat ng mga problemang nakikita nila. Kay VP Sara lang. Diba? Talagang sa kanya lang talaga tinututok. O kailangan pag may nakita kayong problema dyan na si Sara Duterte lang ang tignan nyo dyan. Ha? Kailangan sabit yan dyan. Kung may kailangan imbestigahan, sabit yan. Siya lang ang kailangan. Gara naman kasi na nangyayari ngayon. Talagang umiikot lang ang mundo parang sa mga Duterte na lang eh. Wala na. Hindi na natin maramdaman talaga kung ano yung ano ngayon. Sa isang banda kasi, alam mo, nakakaawa din talaga yung mga Duterte. Kaya ako, naawa ako sa lagay ng mga Duterte. 'Di ba? Hindi sila matapos-tapusan ng kung anong-anong mga issue. Hindi sila matapusan ng kung ano-anong inaibibintang sa kanila. 'Di ba? Sinasabi nung iba, totoo naman 'yun eh, totoo.
ko wala kang ebidensya, walang katibayan. Ngayon, sinasabi ko nga, kung talagang maglalabas sila ng ebidensya na ang mga Duterte ay nagnanakaw, totoong mapapatunayan nila, baka doon maniwala ako. Baka. Di ba? Baka. Pero pag hearsay lang, wala. Kaya sabi nga ng iba, hindi, may ilalabas ng ebidensya dyan, yung magdidiin sa mga Duterte, magpapabagsak dyan. Where? Diba? Hanggat ganyan pa, na puro ganyan lang, puro dok-dok. Wala, hindi ako makukumbinsi. Kasi alam mo, pumapanig ako kung saan ang tama. Kung sino yung nakikita akong tama at may katwiran. Diba? Hindi ko naman sinasabi, ako, baka DDS ako. Ako, hindi, loyalist ako. Hindi ako ganun. Kung sino ang may katwiran, kung sino ang nakikita kong tama, pinag-aaralan ko yan sinusubaybayan ko, yun, doon ako pumapabor. 'Di ba? Kung alam ko yung tama na yun ay lalong nagigipit, lalong binabaon, na alam ko naman sa sarili kung tama naman yung ginagawa ng taong to, bakit siya ginaganon? 'Di ba? Siyempre, magsasalita ako. Karapatan naman lahat ng mga tao yan Meron tayong freedom dito sa bansa natin. Karapatan nating maglabas kung ano yung nararamdaman natin. 'Di ba? O kung may tama ang administration na ginagawa at yung mga congressman tama sa ginagawa nila, doon ako papabor. O pagpalagay natin, bakit? May pumapabor naman sa kanila, tama naman yung ginagawa nila. Sa tingin ng ngayon, iba-iba ang paniniwala. Ako ganito ang paniniwala ko Nakikita ko yung mga Duterte, kawawa naman sa nangyayari. Masyado na silang napapagkaisahan. 'Di ba? Samantalang dati si FPRRD nung siya pa yung presidente, halos i-hail nyo ng i-hail. 'Di ba? Kamping-kampi lahat. Sino lang ang kalaban ng mga Duterte? Yung mga dilaw lang na. Ngayon hindi na, labo-labo na. 'Di ba? Problema pala para may pagtanggol din nila yung sarili nila. Alam ko naman yung ginagawa niyo. Gusto niyo siraan si BP Sara. Dakdak kayo ng dakdak. Opo, dumadakdak lang po kayo. Kung wala kayong reklamo dyan, na isasampa, kung hindi nyo sasampa ng reklamo yung BAC, di po member ng DepEd secretary niyan. Bawal nga makialam ang DepEd sa BAC Bids and awards po yun Pag sinabi po ng DepEd yan, i-award nyo na yan. Yari ang DepEd dun. Alam nyo ba yun? Hindi. Pero dahil DepEd si BP Sara, palalabasin nyo lang na DepEd lo, DepEd. Putot nyo. Isa-isayin natin yan. Yan yung una. Ito po isa. DepEd, 5.69 billion feeding program plug with missing milk, moldy nutrients during Sara's term. Sara's term pa na naman. Sara's term na naman. Sino ba DepEd secretary ngayon? Anggara. Hindi mo ba matutukoy? Kung sino, paano yan, nabulok yung mga milk, yung mga gatas na yan? Sampahan mo na reklamo, Anggara. Wala naman problema. Bigay mo sa akin yung DepEd. Sasampahan ko na reklamo yung lintik ng mga tao na yan. Simple lang naman, diba? Dapat action na ngayon. Pero kung ang purpose nyo, siraan si BP Sara, talagang hindi nyo gagawin yun. Ano ba kinalaman ni BP Sara sa Diyos ko, pati ba naman yung nabulok na? Nabulok yun? Kaya nga hindi tayo hindi na tayo magtataka sa nangyayari. Diba? Magugulat ka na lang Isang araw Diba? Antonio Luna's death, suspect, Sara Duterte. Diba? Hindi ka na matataka kung ano yung nangyayari ngayon sa ginagawa sa kanila. Kaya kung may mga ganyang resultang lumalabas at sila yung nadidiin sa mga ganyang bagay, diba? Alam na natin kung bakit. Diba? Kailangan, batuhin ka namin ng putik, batuhin ka namin ng batuhin, na buong akala nila, na mas maganda yung magiging resulta, yung kalalabasan. Kaya nga kung ang tingin nila kay Sara Duterte ay masama, sila, nandiyan sa mga nanunungkulan, sila, masama ang tingin nila kay VP Sara, ang taong bayan hindi nagbabago yung pagtingin. Paulit-ulit kong sinasabi to, yung taong bayan hindi nagbabago ng pagtingin. Although may ibang nagsasabi na wala na yung mga Duterte, talo na yan. Hindi na mananalo yan. No to Duterte, may mga nagsasabi sa comment. Nakikita ko yun. Pero nakikita ko pa rin yung mga tao na nagmamahal sa mga Duterte. Ganun pa rin. Kung may nabawas man, siguro yung sumusuporta sa yung mga loyalists, ganun.
Pero ganun pa rin. Hindi pa rin nagbabago yung mga tao na maka Duterte. Hindi pa rin nagbabago yung suporta nila. Kaya kahit anong paninira o pagdawit sa pangalan nila, sa mga nangyayaring anomalya, wa-effect pa rin. Diba? Halos masasayang lang ang effort, sayang ang time, sayang ang term, lahat nasasayang. Missing milk, nawawalang milk. May Nutriban na nagkaroon ng ano ba yung mold? Ano ba sa Tagalog yung mold? Amag. Mga Nutriban na nagkaroon ng bukbuk. Oh, pati ba naman yan, DepEd Secretary pa rin? Sa tingin nyo ba yung DepEd Secretary? Sige, Juan Sumulong Elementary School. Titignan ko nga ang mga bukbuk ng inyong mga, titignan ko nga ang mga Nutriban nyo. Amag. Thank you po. Elementary school, pasan nyo nga yung Nutriban nyo rito. Pero grabe, no? Sarap dati niyan yung Nutriban. Paborito ko yan eh. Pati ba naman yung amag na yan? DepEd Secretary pa rin. Ang bababaw naman. Sampahan mo na reklamo. Kung hindi mo kaya ang garay. Kumbaga sinasabi ni Senator Badong tuloy. Sorry, Sir Badong ha. Pero bagay din kay Sir Badong Aratales maging senador. Diba? Pag nagtumakbo senador yan, iboboto kay Sir Badong. Diba? Ang pinaparating niya rito is, kung may nakikitang mga ganyan na problema, is sampahan na ni Angara kasi siya na yung bagong DepEd Secretary. Diba? Linisin niya na. Diba? Yun eh. Trabaho mo, magbitiw ka na dyan. Ang bababaw niyan, walang katotoran, di ba? Yan po, ginagawa nila. No? Yung una, may problema pala sa bidding. Nakarating pa sa Kongreso? Angara, nakarating ka pa sa Kongreso? O sinadya mo talaga? May problema pala sa bidding? Baka ikaw pa nagpidyan sa mga congressman na yan. Parang sinasabi. O dyan sa DepEd, Angara. May nakikita ka bang problema dyan? Di ba ikaw na yung pumalit kay Sara Duterte? Ano yung nakikita mong problema? Tip mo sa amin. Kami nang bahala dito. Sabihin mo lang, hindi kasi may nakita tayong problema dito. Sige. Yari ngayon si Sara Duterte sa amin. Ibaala na naman kami. Joke! Ay, maisa. Bato-bato sa langit naman. Huwag magagalit. Pinagbobolan nyo naman kami. May naman kang problema. Lutasin mo. Wala namang katotoran. Yan lang ba? Napakasimple. Yes. Kung ako naging DepEd ngayon, hindi, sasampahan ko na reklamo. Sir Badong na lang no? Hindi mo sasampahan, di ba? Kasi baka naman reklamuhan lang kunwari yan ng mga congressman. Baka naman kayang ipaliwanag yan na nareklamo yung back. Yun tayo eh. Siyempre lahat to, tignan nyo po pagkakaiba. Hindi po si DepEd, hindi po si Sara Duterte nakaharap dyan nung iniimbestigahan nila. Pero tignan nyo ginagamit ng ano naman to. Iba-ibang media to eh. Plano ng media talaga yan, wasakin si BP Sara. Di ba? Media din to eh. Anong media to? Dati galit na galit sila sa mga Marcos no? Halos durugin na nila, kulang na lang masuhin ang pangalang Marcos. Halos sinusuka ng karamihan na mga nandiyadyaan. Diba? Ngayon, halos talagang wala silang magawa. Diba? Halos palang bumaliktad ang mundo. Yung mga Duterte na ngayon ang pinag-iinitan nila. Parang sinasabi nila, kulang na lang sabihin na, yung mga Duterte, yan ang nagpatupad ng martial law. Yan ang kumuha ng mga ill-gotten wealth. Wala na di ba? Wala na, hindi na sila galit sa mga Marcos. Dati galit sila. Ayaw nga nilang papalikin. Si Apo Lakay talaga, ayaw nilang ipalibing, ganito. Pero ngayon, sa mga Duterte na sila nagagalit ngayon. Diba? Nag-iba yung ihip ng hangin. Solo flight na lang yung mga Duterte ngayon. Grabe. Yung una, ito. Media din to. Impact leadership. Hindi ko alam kung ano yung hinayupak na yan. Parang magkaharap sila. No? Hindi nyo magagawa yan kay BP Sara, babarahin kayo. Pag nakaharap. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan natin yung video na yon, yung nagsasalita si Sir Badong
Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.